masigasig na iniimpake ni Yuan ang kanyang bag at naghahanda na dumalo sa isang manga convention. Sa kanyang kasabikan, hindi niya namalayan na tumawid na siya sa ibang mundo habang nakasakay sa isang eroplano kung saan umiiral ang magic at pantasya sa realidad. Nang makitang gumagamit ng mahika ang mga tao, iniisip lang niya na pumasok siya sa isang uri ng festival at nagsimulang kumuha ng litrato, hanggang sa dinilaan ng dragon ang kanyang mukha na akala niya ay isang laruan lamang. Nagtatampo si Yuan sa loob ng ilang araw na iniisip kung paano siya mabubuhay sa mundong ito, ngunit sa kalaunan ay umaasa na napagtanto na maaaring siya ang pangunahing karakter. Naputol ang kanyang pangangarap ng gising nang may lumapit na hardinero at nagtanong kung magbibigay ba siya ng entrance exam para sa Magic Academy. Nang makitang siya ay ganap na walang alam, dinadala siya ng hardinero sa pagsusulit. Umattend si Yuan sa pagsusulit kung saan kailangan niyang ilagay ang kanyang kamay sa isang magic stone para sukatin ang kanyang skills. Kumpiyansa niyang inilagay ang kanyang kamay sa bato, na nagsimulang kumikinang sa hindi kapani-paniwalang puting liwanag. Ngunit higit sa kanyang pagkalito, ang lahat ay nagsimulang tumawa. Nilinaw ng tagasuri na ang bato ay kailangang magningning ng partikular na kulay na naaayon sa naaangkop na mahika, tulad ng pula para sa apoy at berde para sa hangin. Tumalabas na masyadong mahina ang magic ni Yuan para makapasok siya sa akademya. Nabigo, bumalik si Yuan sa hardinero na nag-aalok sa kanya ng trabaho upang mabuhay. Walang ibang pagpipilian, malugod na tinanggap ni Yuan ang kanyang alok. Lumipas ang mga araw at hindi nawawala ang dedikasyon ni Yuan sa kanyang trabaho. Sa kalaunan ay natutunan niya kung paano gamitin ang kanyang mahika upang mapalago ang mga halaman. Isang araw ay nakarinig siya ng mga boses na nagmumula sa kagubatan malapit sa kanya, at nagpa siya na magsiyasat. Natagpuan ni Yuan ang dalawang lalaki na nakaluhod sa isang babae. Sinubukan niyang tumakas pagkatapos nilang makita siya, ngunit kalaunan ay naabutan nila siya at binubuli. Mamaya sa gabing iyon, eksenang nalulumbay si Yuan. Ang hardinero ay nagbigay kay Yuan ng isang binhi ng diwata, na sinasabi sa kanya na natagpuan niya ito sa kanyang mga paglalakbay ngunit hindi niya ito nagawang mapabulaklak. Napansin ni Yuan na ang kanyang selyo ay inilagay dito at sinubukan niya ang maraming paraan upang masira ito ngunit hindi ito nagtagumpay. Gayunpaman, isang gabi, hiniwa niya ang kanyang kamay at nilagay ang ilang dugo dito. Tila, hindi rin ito gumagana. Nagpasya siyang maglakad sa kakahuyan nang mapansin niya ang parehong babae na nakita niya ilang araw na nakalipas, sinisipsip ang dugo ng dalawang lalaki. Tumakbo si Yuan para sa kanyang buhay, ngunit madaling nahuli siya ng vampira, tinusok ang kanyang puso ng mga baging. Sa sandaling iyon, ang binhi ng diwata ay namulaklak sa isang diwata na si Mo Fei na nakatayo sa ibabaw niya. Iniisip ni Yuan na maaaring naroon siya upang tumulong, ngunit lumabas lamang si Mo Fei sa kanyang binhi upang patayin siya. Napansin ni Mo Fei na namamatay na si Yuan. Sinabihan ng vampira si Mo Fei na umatras mula sa kanyang biktima. Ibinaba ni Mo Fei si Yuan mula sa mga baging at inilagay siya sa lupa. Napansin niya na ang kanyang buhay ay mabilis na kumukupas, at nagpa siya na harapin ang vampira. Inatake ng vampira si Mo Fei, ngunit pinatay niya ito sa isang atake, at pinagaling si Yuan. Nagising si Yuan at napansin niya si Mo Fei na lumulutang sa hangin. Natutuwa siya na sa wakas ay gumana ang kanyang pamamaraan, at nagpapasalamat siya sa pagtulong sa kanya. Sinabihan siya ni Mo Fei na huwag magpanggap na parang hindi siya kilala, ngunit walang ideya si Yuan kung sino siya. Nagalit si Mo Fei at sinabi sa kanya na ang tanging dahilan kung bakit niya siya iniligtas ay gusto niyang siya mismo ang pumatay sa kanya. Nang hindi man lang siya binibigyan ng pagkakataong magpaliwanag, inatake siya ni Mo Fei. Pero kahit ilang beses pa niya itong atakihin, sa huli ay nasasaktan lang niya ang sarili niya. Napagtanto ni Mo Fei na ang kanilang mga katawan ay magkakaugnay, at anumang pinsala ang dumating kay Yuan, ito ay dumarating din sa kanya. Naputol ang kanilang pag-aaway nang lumitaw si Wei Ersi, ang punong guro ng Magic Academy, at sinabihan si Mo Fei na tumigil na dahil sasaktan lang niya ang sarili niya. Hindi siya pinansin ni Mo Fei, at sinubukang atakihin muli si Yuan, ngunit napaatras siya. Sinabi ni Wei Ersi kay Yuan na huwag pansinin si Mo Fei sa ngayon, at iniabot sa kanya ang isang libro ng diwata. Isang manual na nagsasabi sa kanya na gumamit ng mga diwata. Sa sandaling mahawakan niya ito, ibinalik si Mo Fei sa kanyang seed form sa loob ng libro. Dinala ni Wei Ersi si Yuan pabalik sa akademya at nagpaliwanag tungkol sa mga diwata. Sinabi niya sa kanya na kung gusto niya ang libro, kailangan niyang sumali sa akademya at tulungan siyang hanapin ang vampira na nagtatago sa akademya.
Bilang kapalit, bibigyan din siya nito ng 2 pang binhi ng diwata. Ang libro ay nagpalit sa anyong Xiao, isang maliit na diwata at pumasok sa telepono ni Yuan. Kinabukasan, labis na ikinagulat ng lahat, si Yuan ay pumasok sa akademya at agad na bumuo ng mga tunggalian. Isang maharlika na naiinis na siya ay pumapasok sa paaralan kasama niya, at dahil dito ay isang guro ang nag-set up ng isang tunggalian sa pagitan nila ni Yuan. Si Prinsesa Anchi ay dumating din upang makita kasama ang kanyang knight, si Luo. Sinubukan ni Yuan na umatras, ngunit walang epekto. Nagsimula na ang laban at halos hindi na kayang pigilan ni Yuan ang isang pag-atake habang nadala siya sa mundo ng mga espiritu. Nagising si Yuan at natagpuan ang kanyang sarili sa isang magulo na mundo na puno ng digmaan kung saan lahat ay tumatakbo sa paligid upang mabuhay. Napansin niya ang isang batang babae na may sakit, si Mofei na nakaupo sa isang sulok. Hindi alam kung ano pa ang gagawin, sinimulan siyang alagaan ni Yuan, sinusubukang alisin ang kanyang lagnat. Tumitaw ang ilang mga lalaki na gustong kumuha sa kanya. Alam niyang sasaktan siya, hinawakan ni Yuan si Mofei at sinubukang tumakas, ngunit naabutan nila siya at sinimulan siyang bugbugin. Nagising si Yuan sa ospital ng akademya. Ipinaalam sa kanya ni Xiao na pumasok siya sa mundo ng mga espiritu sa panahon ng labanan, at kailangan niyang dagdagan ng tiwala ng diwata sa kanya, dahil direktang nauugnay iyon sa kanilang kapangyarihan. Sinusubukan niyang kausapin si Mofei sa kanyang telepono, ngunit sa sandaling iyon, 2 babae ang pumasok sa infirmary, kaya mabilis na nagtago si Yuan sa ilalim ng kanyang kama. Pareho nilang sinimula ng pagsipsip ng dugo ng ibang mga estudyanteng nakahiga doon. Bago nila marating si Yuan, pumasok si Luo sa silid at ipinaalam sa kanila na ang plano na kanilang ginawa ay mangyayari ngayong gabi. Nagmamadaling bumalik si Yuan sa kanyang tahanan, nag-aalala na baka may mangyari sa lalong madaling panahon. Gumagawa siya ng ramen para sa sarili niya nang mapansin niyang may tao sa labas ng bahay niya. Kumilos sa pagtatanggol sa sarili, binuksan ni Yuan ang pinto at ibinigay ang isang mabangis na suntok, na ikinatumba ng tao sa labas. Pagkatapos ay tumingin siya ng malapitan, at napansin niya ang walang malay na si Anchi na nakahiga sa kanyang balkonahe. Pagkatapos niyang magising, pinaghanda siya ni Yuan ng ramen para humingi ng tawad. Bahagya silang umupo ng pasukin ng 2 vampira mula sa paaralan ng kanyang tahanan. Mabilis na tumakas si Yuan kasama si Anchi, at itinago siya bago tinawag ang kanilang atensyon, at inakay sila palayo. Ipinatawag niya si Mofei upang labanan sila, ngunit si Luo ay bumaba mula sa langit upang harapin sila sa halip. Pinatay ni Luo ang 2 vampira bago naghanda para harapin si Yuan. Sinubukan niyang atakihin siya, ngunit hinarang siya ni Mofei. Pareho silang nagkukulong sa isang labanan ngunit masyadong mahina si Mofei para makipagsabayan sa kanya. Tinanong ni Yuan si Xiao kung ano ang dapat niyang gawin, kung saan sinabi niya sa kanya na sa ngayon ang tanging paraan para makaalis siya ay sa pamamagitan ng pagsisikap na buuin ang kanyang tiwala sa pamamagitan ng pagpunta sa mundo ng mga espiritu, ngunit wala siyang gaanong lakas ng espiritu sa ngayon. Tumitaw si Anchi sa tabi niya na nagsasabi sa kanya na maaari niyang ipahiram sa kanya ang kanyang spirit energy kapalit ng 1 taon na supply ng ramen. Pumayag si Yuan sa kanyang mga kahilingan, at ginamit ni Anchi ang kanyang kapangyarihan para ipadala siya sa mundo ng mga espiritu. Huling nagising si Yuan sa daigdig ng mga espiritu, ngunit lumipas na ang ilang taon. Napansin niya si Mofei na nakatayo sa ibabaw ng mga katawan ng ilang tulisan. Sinusubukang tawagin siya ni Yuan, ngunit hindi niya magawang makinig sa kanya, nalilito siya. Sinabi ni Xiao kay Yuan na nangangahulugan ito na ang kanyang kaluluwa lang ang nasa mundong ito ngayon. Sinusundan niya si Mofei habang pinupuntahan niya ang pera para sa pagpatay sa mga magnanakaw mula sa isang inn. Sa labas ng inn, laking gulat ni Yuan sa isang lalaking kamukha niya na may hawak na pusa na may espada. Nilapitan ni Mofei ang lalaki at hiniling na bilhin ang espada, ngunit tumanggi siyang ibenta ito. Kinabukasan, napansin niyang nakikipaglaro siya sa mga bata sa labas, ngunit mabilis siyang nagtago nang makita niyang nakatingin sa kanya ang lalaki. Araw-araw ay napapansin niya ang lalaki sa labas na gumagawa ng mga random na gawa ng kabaitan. Isang araw, iniligtas niya ang kanyang buhay mula sa isang grupo ng mga tulisan na sinusubukan nilang bugbugin ang isang bata na kanyang pinuprotektahan. Upang magpasalamat sa kanya, iniabot ng lalaki ang kanyang espada. Sa kabila ng pagiging inosente, sinabi ni Yuan kay Xiao na malinaw na pinaglalaroan niya ang damdamin ni Mofei, at may binabalak na kalokohan. Patuloy na sinusubukan ni Yuan na kunin ang atensyon ni Mofei, ngunit wala siyang magawa.
Ang lalaki gayunpaman ay nakikita at tumingin ng diretso sa kanya at sinabi sa kanya na wala siyang ginagawang masama, dahil ni-level up lang siya nito na parang isang laro, tulad ng ginagawa niya. Nagalit si Yuan na ikinukumpara ng lalaki ang kanyang sarili sa kanya. Kahit anong gawin niya, walang magawa si Yuan habang dahan-dahang pumasok ang lalaki sa bahay ni Mo Fei na nakukuha ang tiwala niya. Kahit na ang innkeeper na nakikita kung gaano kalapit si Mo Fei sa kanya, ay nagbabala sa kanya na maging mapagbantay sa kanya. Gayunpaman, hindi siya pinapansin ni Mo Fei at dahan-dahang nagsimulang magbago. Nagsisimula siyang maniwala sa mga kwento ng lalaki tungkol sa mga hardin ng mga bulaklak, at kung paano niya gustong gugulin ang kanyang buhay sa kapayapaan sa kanyang piling. Sinabi niya sa kanya na mangolekta ng pera at makipagkita sa kanya sa tuktok ng isang lighthouse balang araw para tuluyan na nilang maiwan ang impyernong ito. Nasa sabik si Mo Fei at nagsimulang magtrabaho ng 2 beses ng mas mahirap para mabilis na kumita ng pera. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang ipon sa lalaki at umuwi upang mag-impake ng kaunting gamit na mayroon siya. Nakarating siya sa lighthouse at nagsimulang maghintay ng matyaga. Gayunpaman, hindi kailanman nagpapakita ang lalaki. Sa lungsod, dahil sa kanyang kawalan, ang mga bagay-bagay ay tumatagal para sa pinakamasama habang namamayagpag ang mga tulisan. Lumipas ang mga araw ngunit hindi umaalis si Mo Fei sa lighthouse, hanggang sa isang araw, ang lighthouse ay napapaligiran ng mga magnanakaw, na tinatawag siyang bumaba upang salubungin ang kanyang wakas. Sa pag-aakalang may problema, nagmamadali siyang bumaba para labanan sila. Napansin niya ang dalaga na minsang iniligtas ng lalaki bago siya na hostage. Nilabanan ni Mo Fei ang lahat at nagawang palayain siya. Niyakap niya ang dalaga na magiging maayos din ang lahat. Ngunit laking gulat ni Yuan, sinaksak ng dalaga si Mo Fei sa tiyan. Hindi maproseso ang nangyari sa kanya, tumangala si Mo Fei at nakita ang lalaking nangako na aalis sa impyernong ito kasama niya, nakatayo sa ibabaw niya na nakangiti. Si Mo Fei ay tumitingin sa lalaki na masaya nang makitang hindi siya nasugatan, ngunit ang katotohanan ay bumungad sa kanya nang makita niya itong nakatayo kasama ng mga tulisan. Kumakbang pasulong ang pinuno ng magnanakaw, hindi makapaniwala sa kanilang nagawa. Mahina na lumapit si Mo Fei sa lalaki para atakihin ito, ngunit sinunggaban siya ng mga magnanakaw, at iniipit siya sa lupa. Sinabi ng pinuno sa lalaki na sinabi niyang ibibigay niya sa kanya si Mo Fei, ngunit walang pinag-usapan na buhay siyang ibibigay sa kanilang kasunduan. Naiinis sa bigla ang pagbabago ng mga pangyayari, tinawag ng lalaki ang kanyang mga diwata, na nilipol ang buong lungsod. Kahit na hindi siya kalaban, sinubukan ni Mo Fei na patayin ang lalaki gamit ang kanyang natitirang kapangyarihan, ngunit hindi makalusot sa kanyang mga diwata. Ang lalaki ay nag-aalok sa kanya ng isang pagpipilian upang tanggapin ang kanyang kapalaran at mamatay, o maging isang diwata upang ipaghiganti siya. Si Mo Fei ay ganap na nabaliw mula sa puot, tinanggap ang kanyang alok at siniliw siya ng lalaki sa loob ng isang binhi ng diwata. Ang mundo ay kumukupas at si Yuan ay nakatayo sa isang walang laman na kawalan na nakaharap sa lalaki. Sinabi niya kay Yuan na gusto lang niyang sakupin ang mundo tulad ng ginawa niya pagkatapos niyang pasukin ang mundo, na napagtanto ni Yuan na nasa maling landas siya. Sinabi niya sa kanya na ito ay tulad ng isang laro, at dapat ding maging makasarili dito. Muling naglaho ang alaala at nakatayo na ngayon si Yuan sa ilalim ng isang tore ng mga tinik sa ibabaw kung saan nakatali si Mo Fei. Napansin niya ang putol na espada ng lalaki sa lupa at napagtanto niya kung ano ang dapat niyang gawin. Sinabi ni Yuan kay Xiao na ang selyo ay hindi pa ganap na nasira, at kailangan ni Mo Fei na makita siyang mamatay para masira ito. Binalaan siya ni Xiao na maaaring hindi ito gumana, ngunit wala silang ibang pagpipilian. Sinubukan ni Yuan na saksakin ang sarili, ngunit hindi siya makapag-ipon ng lakas ng loob. Napagtanto na nauubusan na siya ng oras, umakyat si Yuan sa tore at diretsyong itinuon ang espada sa ibaba bago tumalon diretsyo dito hanggang sa kanyang kamatayan. Nagsisimulang bumalik sa isipan ni Mo Fei ang mga alaala ng mapagtanto niya na ang lalaking nagtaksil sa kanya ay hindi si Yuan, kundi ibang tao. Binuksan niya ang kanyang mga mata at nakita niya itong nakahandusay sa lupa at may saksak sa puso. Pinilit ni Mo Fei na makaalis sa mga gapos, at sumugod sa kanyang tabi, nag-aalala na baka siya ay patay na. Gayunpaman, nagising si Yuan sa sobrang gulat niya. Nang tanungin ni Mo Fei kung bakit niya ginawa ito para sa kanya, ipinaliwanag ni Yuan na ayaw niyang matulad sa lalaking nagtaksil sa kanya. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang manual upang mabilis na lumabas sa mundo ng mga espiritu upang tulungan si Mo Fei sa labas. Nagising si Yuan bago nawala ng malay si Anchi.
Inilagay niya siya sa isang ligtas na lugar, at pagkatapos ay sumama kay Mo-Fei na naghihintay sa kanya. Pinagsama ni Mo-Fei ang sarili kay Yuan, na nagbigay sa kanya ng hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Si Luo ay ganap na nagulat sa nangyayari, napagtanto na si Yuan ay sumanib sa isang maalamat na diwata. Inilabas ni Luo ang lahat ng kanyang kapangyarihan para labanan siya. Pareho silang nagkulong sa isang labanan, ngunit hindi nagtagumpay si Luo. Madaling hinarangan ni Yuan ang lahat ng kanyang mga pag-atake bago siya itinulak sa lupa ng napakalakas na nagdulot ito ng lindol na mararamdaman hanggang sa akademya. Humiwalay si Yuan kay Mo-Fei, nag-aalala na baka sumobra ito, ngunit sinabi sa kanya ni Mo-Fei na nanockout lang si Luo. Lumilitaw si Wei Ersi sa sandaling yun, binabati si Yuan sa pagtapos sa mga vampira at kay Luo. Ibinigay niya ang 2 pang binhi ng diwata gaya ng ipinangako, at sinabihan siyang panatilihin ang lahat ng nangyari ngayong gabi sa pagitan nila habang iniisip niya kung paano haharapin si Luo. Para sa kanya ay tila hinahabol ni Luo ang prinsesa, at dahil tumakas ito at pumunta sa tahanan ni Yuan, gusto na rin niya itong patayin. Dahil sa ayaw niyang makitungo sa kanya, kinuha ni Yuan ang mga binhi at umalis, hinila rin si Mo-Fei palayo sa kanya. Tumingin si Wei Ersi sa walang malay na si Luo, at ngumiti sa sarili habang ang mga bagay ay naging mas kawili-wili para sa kanya. Kinabukasan sa academy, nakaupo si Yuan sa kanyang upuan, halos patay na sa lahat ng nakakapagod na pakikipaglaban na kailangan niyang gawin kagabi. Hindi niya napapansin nang ipinakilala ng guro ang kanilang bagong transfer student, si Anchi kasama ang caretaker niyang si Mo-Fei. Nagpakilala silang dalawa at umupo sa tabi ni Yuan. Nagising siya at nagulat nang makita silang dalawa. Nagseselos lahat ng lalaki sa klase na kilala niya si Mo-Fei at Anchi. Sinubukan ni Yuan na linawin ang hindi pagkakaunawaan, ngunit sinimulan nila siyang habulin. Bahagya siyang nakatakas sa kanila sa pamamagitan ng pagtatago sa isang palumpong. Nang maaliwalas ang baybayin, pumunta si Yuan sa library, at hiniling sa librarian na ipahiram sa kanya ang mga libro tungkol sa mga halaman. Binigyan siya ng librarian ng ilang mga scroll, at isang encyclopedia tungkol sa mga halaman. Tuwang-tuwang iniuwi sila ni Yuan at naghahanda para gamitin ang mga ito, ngunit sinabi sa kanya ni Xiao na hindi gagana ang mga scroll. Sinabihan niya si Yuan na pakainin siya ng encyclopedia, at maaari niyang sabihin sa kanya kung ano ang gagawin. Matapos ibigay sa kanya ang libro, sinuri ni Yuan ang mga binhi ng diwata at pinag-aaralan ang kanilang mga selyo. Alam kung ano ang kailangan niyang gawin, nagtanim siya ng mga water lily sa isang lawa at naghulog ng isang binhi dito. Para sa susunod, lumakad siya ng ilang hakbang palayo at ibinaon ito. Ngayon ay oras na para sa kanya na maghintay ng matyaga at hayaan silang mamukadkad. Lumipas ang 7 araw at walang nangyari. Samantala, nilapitan ni Luo ang kanyang hari sa isang kastilyo. Yumuko siya sa kanya at humingi ng paumanhin sa kanyang pagkabigo. Ipinaalam sa kanya na ang kalaban ay may isang maalamat na diwata na hindi niya inaasahan. Tumawa ang hari at inutusan siyang dalhin ang diwata sa kanya, at patayin si Yuan sa anumang paraan na kinakailangan. Bumalik sa lawa, ang binhi sa lawa ay bumubulusok sa isang higanteng water lily at isang diwata ang bumangon mula sa loob ng kanyang usbong. Nag-aalala si Yuan dahil kambal ang mga binhi, at ang isa ay hindi namumulaklak. Ang diwata ay sumisigaw sa galit, at sumugod kay Yuan upang patayin siya. Nang malapit na siya sa kapansin-pansing distansya, namumulaklak ang iba pang binhi. Huminto ang diwata at mabilis na naglakad patungo sa kabilang diwata, sa pag-aakalang kapatid niya ito, niyakap siya. Ipinakilala ni Yuan ang kanyang sarili sa kanila, at ginamit si Xiao para makuha sila. Tinawag ni Wei Ersi si Yuan, at sinabi sa kanya na ang mga Knights of Orphe na kinabibilangan ni Luo at Anchi ay nagsimula ng mamuno sa mga kabalyero ng agresibo, at ang kanilang pangunahing target ay si Anchi at siya, dahil mayroon na siyang kapangyarihan ng mga diwata ngayon. Sinabi niya kay Yuan na ang kanyang presensya dito ay isang banta sa akademya, kaya kailangan niyang umalis sa akademya kasama si Anchi. Sa araw na umalis si Yuan sa bayan, hiniling sa kanya ng librarian na maghanap ng mga scroll para sa kanya. Inabot niya sa kanya ang isang bato na nagsasabi sa kanya na ilagay ang mga balumbon sa ibabaw nito, at bilang kapalit, makakakuha siya ng mga gantimpala na malugod niyang tinatanggap. Nagsimulang maglakbay si Yuan kasama sina Anchi at Mo-Fei kasama ang kanyang 2 bagong diwata, sina Lian Shuang at Yutan. Nakarating sila sa isang lawa kung saan nakaharap nila ang isang fairy dragon. Pinyantaan ng dragon si Yuan gamit ang bola ng apoy,
na sinasabi sa kanya na ibigay sa kanya ang mga diwata o papatayin niya siya. Handa si Mo-Fei na labanan ang dragon, si Georgios, ngunit pinigilan siya ni Yuan. Sinabi sa kanya na gusto niyang labanan siya sa kanyang sarili. Parehong nakikipaglaban sina Yuan at ang dragon. Kahit na patuloy na tumatakbo si Yuan, mukhang hindi nakakalamang ang dragon. Sa pag-aakalang ang pagtalo kay Yuan ay maaaring malabo para sa kanya, siya ay sumuko sa kanya at binigyan siya ng isang pito, na sinasabi sa kanya na tawagin siya kapag siya ay may problema. Sa gabi, dumating sila sa Woody Lake, at nagpa siya na magpalipas ng gabi sa isang resort. Nakaupo silang apat sa labas habang si Anchi ay natutulog sa kanyang kwarto. Napansin ni Yuan na kakaiba ang kinikilos ni Shuang. Tumapit ito sa kanya at tinanong kung ano ang mali, ngunit malamig lang ang pagkilos nito sa kanya, na sinasabi sa kanya na wala siyang ideya ngunit napupot siya sa kanya. Sinabi sa kanya ni Yuan na malamang ay amnesia ito, at maaalala niya ang kanyang nakaraan, ngunit nag-trigger yung kay Shuang, na nagiging marahas sa kanya. Sinubukan niyang salakayin siya, ngunit bumagsak siya. Naputol ang kanilang pag-aaway nang lumitaw ang Knights of Orphe upang patayin si Yuan. Si Mo-Fei at Yu ay sumugod sa kanyang tabi, habang si Yuan ay tinawag si Georgios upang tulungan siya. Gayunpaman, binalingan siya ni Georgios na nagsasabing hindi na siya pumapayag na tulungan siya. Habang ang mga diwata ay nakikipaglaban sa mga kabalyero, sinalubong ni Yuan si Georgios, itinaboy siya sa lawa kung saan ang kanyang pakikipaglaban sa kanya ay nagtapos sa pag-alis ng isang seal sa ilalim ng lawa. Ang lawa ay napupuno ng espiritual na enerhiya. Samantala, si Luo ay nakatayo sa ibabaw ni Anchi sa kanyang silid, pinapanood ang kanyang pagtulog. Nagising si Yuan sa mundo ng mga espiritu, at napansin niya ang parehong lalaking nagpahirap kay Mo-Fei na nakatayo sa tabi niya. Hindi siya nagkakaroon ng pagkakataong magtanong kung bakit siya naroon nang may nakita siyang babaeng kamukha ni Shuang na papalapit sa kanya. Nang makitang nasugatan ang kamay nito, binalutan niya ito at sinabihan siyang alagaan ang sarili. Bago siya umalis, tinanong ni Yuan ang kanyang pangalan at sinabi niya sa kanya na ito ay si Lian Luo. Agad na napagtanto ni Yuan na siya ay kapatid ni Lian Shuang. Sinabi sa kanya ng lalaki na ito ang alaala ni Shuang, at oras na para maglaro sila ng isa pang laro. Tumipat siya ng pwesto kay Yuan at pisikal na pumasok sa mundo. Bago siya magpatuloy, ang lalaki ay sumuntok sa isang puno sa isang maliit na bahay ng dragon. Nahulog si Georgios mula rito, na kanyang tinatakot na sundin ang kanyang mga utos. Sinabi niya kay Georgios na pumunta at maghanap ng impormasyon tungkol kay Lian. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik siya upang sabihin sa lalaking nagpapaalam sa kanya tungkol sa kanyang schedule, at inaalagaan niya ang kanyang kapatid na may sakit. Sinabihan ng lalaki si Yuan na manood habang naglalaro siya. Nilapitan niya si Lian sa bayan isang araw, at nagsimulang dahan-daang makuha ang tiwala nito sa pamamagitan ng pagsama sa kanya upang mangolekta ng mga halamang gamot para sa kanyang kapatid sa mga mapanganib na lugar na naglalagay sa kanya sa mga sitwasyong nagbabanta sa buhay, para lamang tumalon sa huling sandali, kumikilos na parang isang bayani. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa isang lunas, kadalisayan ng tatlong pagkakatawang tao na maaaring makatulong sa kanya na pagalingin ang kanyang kapatid na babae, ngunit kailangan pa rin niyang hanapin ang huling bahagi ng ritual upang ganap siyang pagalingin. Si Lian, na sa ngayon ay sinusunod ang kanyang bawat utos na walang alinlangan, ay sumasang-ayon na gawin ang anumang bagay upang pagalingin si Shuang. Nagmamasid si Yuan mula sa malayo, gulat na gulat sa kung gaano kadali niyang manipulahin ang kanyang isip. Para sa kanya, puro kasamaan ang lalaki, at wala nang iba pa. Kalaunan ng gabing yun, sinundan ni Yuan si Lian sa kanyang tahanan kung saan makikita niya si Shuang sa unang pagkakataon, mula nang dumating sa mundo ng mga espiritu. Si Shuang ay sumilip, nakahiga sa isang kama at naghihintay sa kanyang kapatid. Araw-araw, binibisita ni Lian ang lalaking lubos na nakapagpahulog sa kanya sa mga kasinungalingan, at inaaliw niya ito. Sa bandang huli, sinabi sa kanya ng lalaki na gusto niya siya, ngunit pinabulaanan siya ni Lian. Sinabi na kailangan niyang alagaan si Shuang. Iginiit at pinipilit pa rin ng lalaki na makipag-date sa kanya, at sinabihan siyang pumunta sa isang lawa kinabukasan. Nang makita ang biglang pagbabago kay Lian, na-curious si Shuang tungkol sa lalaki at nagpas siyang pumunta at tingnan kung sino siya. Nagbihis siya tulad ni Lian, at nakipag-date siya. Dinala siya ng lalaki sa isang bangka sa gitna ng lawa, at ipinaliwanag sa kanya ang malungkot na katotohanan. Noong bata pa siya, nahulog si Shuang sa lawa, at nahila ng may laso na lili na dahan-daang pinapatay siya. Gayunpaman, si Lian na tumalon upang iligtas siya ay nakakuha ng iba.
Siya ay tuluyang malulumpo sa hinaharap. Halos hindi na naiintindihan ng dalaga ang mga sinabi sa kanya bago siya nawala ng malay. Sa gabi, pumapasok si Lian sa kanyang tahanan at tuwang-tuwang ikinuwento kay Shuang ang tungkol sa lalaki, at napagpasyahan niyang magpakasal sa kanya balang araw. Samantala, pabalik sa lawa, ang lalaki ay nagpatawag ng kambal na bulaklak ng lotus. Panunuyan niyang tinitignan si Yuan, at sinabi sa kanya na nagsimula na ang huling pagkilos. Sa labas ng daigdig ng mga espiritu, nagsimulang umiyak si Luo habang hinuhugot niya ang kanyang espada upang patayin si Anshi, ngunit hindi niya ito magawa. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang pagtulog, na sinasabi na malapit na niya itong ipagkanulo. Bago niya siya mapatay sa kanyang pagtulog, nagising si Anshi at niyakap siya, na sinasabi sa kanya na nakikipagsapalaran siya kasama si Yuan at lahat ng mga kaibigan niya. Tinanong niya kung gusto rin ba nitong sumama sa kanila, ngunit itinulak siya ni Luo pabalik. Nag-ambala ang malungkot na pagsasama ng ingay ng matinding labanan sa labas. Pareho silang lumabas at nakita ang mga diwata na nakikipaglaban sa mga kabalyero. Sinabihan siya ni Anshi na tulungan sila, ngunit hinugot ni Luo ang kanyang espada at sinaktan si Shuang at Yu sa halip. Hindi pa rin makapaniwala si Anshi na kinakalaban siya ni Luo. Samantala sa mundo ng espiritu, mas maaga sa araw na iyon, nagpasya si Shuang na sundan si Lian sa lalaki. Laking gulat niya nang marinig na ang tanging paraan para mapagaling siya ay sa pamamagitan ng pag-inom ng dugo ng isang taong mahalaga. Ang lalong nagpadurog sa kanyang puso ay gusto ni Lian na isakripisyo ang kanyang sarili para maisalba ang kanyang buhay, sa kabila ng pagod at palaging inaalagaan siya. Nagpasya si Shuang na kitilin ang kanyang buhay gamit ang kanyang sariling mga kamay, upang palagi siyang kasama niya. Habang inihahanda ni Lian ang pagkain, naglabas si Shuang ng kutsilyo sa ilalim ng unan, at nilapitan si Lian mula sa likuran. Alam na kailangan itong gawin, hindi umimik si Lian, at pinagtibay ang sarili ngunit hindi nahuhulog sa kanya ang kutsilyo. Tumingon siya at tumingin kay Shuang, na umiiyak, hindi magawa. Sinisigawan siya nito na para ito sa kanyang kapakanan, at ayaw niyang gumugol ng isang lumpo na buhay. Kinuha ni Lian ang kutsilyo mula kay Shuang, at itinutok ito sa sarili niyang puso, bumagsak si Lian. Sinabi niya kay Shuang na ayos lang, dahil ang lalaki ang mag-aalaga sa kanya, at sinabihan siyang magmadali dahil wala na masyadong oras. Walang himak si Yuan na nakikita ang lahat ng nangyayari sa harapan niya. Pinuhat ni Shuang si Lian patungo sa lawa, kung saan naghihintay sa kanya ang lalaki. Ibinagsak niya si Lian sa paanan nito at nagsimulang umiyak. Pinibigyan siya ng lalaki ng isang huling maling pag-asa, na sinasabi sa kanya na ang lahat ay babalik sa dati, at makakasama niya ang kanyang kapatid magpakailanman. Sinabi niya sa kanya na buhatin si Lian sa lawa. Sinubukan ni Yuan na pigilan siya sa pagpasok, ngunit hindi niya magawang makagambala sa mundo ng mga espiritu. Sa sandaling makapasok siya, gumamit ang lalaki ng mahika para paganahin ang kanyang kambal na bulaklak na lotus na nagsasabi kay Shuang na siya ay magiging isang diwata, ngumingiti sa kanyang nagawa. Ang isang higanteng bulaklak ng lotus ay bumubulusok mula sa lawa, na bumabalot sa kanilang dalawa sa pagbuo ng isang usbong. Gayunpaman, ang usbong ni Lian ay nabigong ganap na nabuo. Tumingin ang lalaki kay Yuan, sinasabi sa kanya na ito na ang katapusan ng kwento. Sinubukan siyang labanan ni Yuan, ngunit walang kapantay kung ihahambing sa kanyang lakas. Madali niyang tinalo si Yuan, na sinasabi sa kanya na laro lang iyon at hindi niya kailangang mag-abala dito, dahil walang paraan na mailigtas niya sila. Huling nagising si Yuan sa mundo ng mga espiritu. Sa oras na ito ay nakikita ang kanyang katawan. Tumalon siya sa tuwa na oras na niya na ngayon sa laro. Ang lalaking nasa espiritu ay nagsabi kay Yuan na kapag nabigo siyang iligtas silang dalawa, mananatili ka rito magpakailanman at ang kanyang mga kaibigan sa labas ay mamamatay. Tinanggap ni Yuan ang hamon at naghahanda ng lapitan siya ni Lian upang ibendahe ang kanyang braso. Nagsimula si Yuan tulad ng lalaki, ngunit nagpa siya na dumiretso kay Shuang, at ipinaliwanag sa kanya ang lunas na kumitil sa buhay ng kanyang kapatid. Huling sinabi ni Shuang sa kanya na sinabi na sa kanya ni Lian ang tungkol sa kanya, isang lalaking mahilig magkwento. Sinabi niya sa kanya na hindi niya kailangang mag-alala dahil hindi niya sasaktan ang kanyang kapatid, na ginagawang mawala ang lahat ng kanyang mga alalahanin. Niyaya niya itong maghapunan kasama sila ni Lian ng gabing iyon. Kinagat nila ni Lian ang kanilang pagkain at agad na nawala ng malay. Nang magising si Yuan ay napansin niyang wala na ang magkapatid na babae.
Napagtantong nilagyan sila ng droga ni Shuang, nagmamadali siyang pumunta sa lawa upang pigilan si Shuang na makapasok sa lawa, ngunit huli na siya. Natatawa ang lalaki sa walang muwang na pagtatangka ni Yuan. Sinabihan siya ni Yuan na bigyan siya ng isa pang pagkakataon dahil sigurado siyang matutulungan niya sila ngayon. Pumayag ang lalaki na magbigay ng isang huling pagkakataon. Nagising si Yuan at nagsimula na naman ang cycle. Sa pagkakataong ito ay sinusundan niya ang bawat hakbang na ginawa ng lalaki hanggang sa gabing pinatay ni Lian ang sarili. Nang malapit na niyang gawin ito, pumasok si Yuan sa kanyang tahanan at sinabihan siyang huminto, dahil mayroon pa ring mga bagay na maaari niyang i-enjoy sa buhay sa kabila ng pagiging baldado, at nakiusap sa kanya na huwag itapon ang kanyang buhay. Ibinaba ni Lian ang kutsilyo at kinulong ang kapatid, umiiyak. Ang makita silang ligtas, nagpapasaya kay Yuan. Gayunpaman, ang mundo ay nagsisimulang maglaho. Binabati siya ng lalaki sa pagligtas sa kanila, ngunit sinabi sa kanya na ito ay isang alaala lamang, at hindi niya mababago ang nakaraan. Napaluhod si Yuan at nagsimulang umiyak nang marinig ang boses ni Shuang. Tumingala siya at nakita niya si Shuang na nakatayo sa tabi niya. Pinasalamatan niya ito sa pagsisikap na tulungan siya, at sinabi sa kanya na sa kabila ng hindi niya magawang baguhin ang nakaraan, mababago pa rin niya ang kanyang kinabukasan. Lumilitaw ang isang portal sa harap nila, at itinulak ni Shuang si Yuan dito, ibinalik siya sa totoong mundo. Si Georgios ay tumalon din kay Yuan na ipinangako ang kanyang katapatan sa kanya. Si Georgios ay lumitaw mula sa lawa kasama si Yuan na nakaupo sa ibabaw niya. Dumating siya malapit kay Anchi, at inilagay siya sa ibabaw ni Georgios, na sinasabi sa kanya na protektahan siya kahit anong mangyari. Ibinaling ni Yuan ang kanyang atensyon sa mga knights at kay Luo, habang sinasaniban siya ni Shuang, na nagbibigay sa kanya ng kakayahang manipulahin ang kapangyarihan. Sinisikap ng mga kabalyero na labanan siya mismo, ngunit hindi siya tugma. Madaling pinagyelo silang lahat ni Yuan sa kanilang lugar kasama na si Luo na kalaunan ay humiwalay dito. Ginagamit ni Luo ang kanyang lihim na pamamaraan upang makipagsabayan kay Yuan, habang sumasanib rin siya kay Mo Fei. Gaano man niya subukan, nabigo si Luo na lumaban ng sarili lang laban sa mga pag-atake ni Yuan, at kalaunan ay tumalsik siya sa kanyang likod. Bago pa siya matapos ni Yuan, humakbang si Anchi sa harap ni Luo para pigilan siya. Sinabihan niya si Luo na ihinto ang pang-iistorbo dahil madaling mapapatay siya ni Yuan. Humiwalay si Yuan kay Mo Fei at Shuang, at humihingi ng paumanhin sa sobrang pag-atake. Ganap na natalo ngayon si Luo, tumayo at nagsimulang umalis, sinabi kay Anchi na magkikita sila sa ibang araw. Isang higanteng kambal na bulaklak ng lotus ang namumulaklak mula sa loob ng lawa. Humingi ng paumanhin si Shuang kay Yuan, sinabi sa kanya na kinuha ng bulaklak ang buhay ng kanyang kapatid, kaya dapat niya itong bantayan sa ngayon. Si Yuan ay walang pagtutol sa kanyang desisyon, at sinabihan siyang gawin ang gusto niya. Umalis si Yuan na may kasama sina Anchi, Mo Fei, at Yu, na nakasakay sa ibabaw ni Georgios. Pagkaraan ng ilang sandali, binigyan ni Anchi si Yuan ng isa pang binhi ng diwata, sinabing ibinigay ito ni Shuang sa kanya bago umalis. Salamat sa panunood.